Global Firm and Organizational Structure. Ito isang pandaigdigang kumpanya ay kailangan magkaroon ng strukturang pang-organisasyon. Ito yung pagtulong-tulong upang mapahusay itong matakbo sa maraming bansa. Ito yung ang struktura ay nagtatakda kung sinong gumagawa ng desisyon at sinong gumagawa ng desisyon at paano ito dumadaloy sa komunikasyon at paano nakakatulong ang sangay ng kumpanya sa kailangang balanse ng kumpanya ang umaangkop sa lokal na merkado. Halimbawa nga po nito ay McDonald's. Inaangkop ng memo nito ay ayon sa panlasa ng bawat bansa habang sinusunod pa rin ang pandaigdigang kumpanya. Yun po. Yun po yung halimbawa ng Global Firm and Organizational Structure. Ito naman pong informal organizational control. Ito naman po yung mga paraan o paggabay sa kilos ng mga empleyado nang hindi lamang umaasa sa nahigpit sa tuntunin o formal na sistema. Kabilang po dito yung kultura ng kumpanya, insentibo, pagtutulungan at magkakaparehong halaga po. Halimbawa po nito yung Google, hinihikayat ng mga pagmalikhain at tulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kalayaan sa mga empleyado na magbahagi ng idea at magtrabaho bilang isang kupunan sa halip na sobrang higpit na pagbabantay po. Yun po yung halimbawa ng Google, yung Google po. Yun po yung halimbawa ng informal organizational controls po. Yun lang po. Ito naman company culture po. Ito po yung ang kultura ng kumpanya ay tumutukoy sa magkaparehong paniniwala at pagpapahalaga, pag-uugali o gawain sa loob ng organisasyon po. Halimbawa po nito yung Disney ay kulturang nakatuon sa pagpapasya ng mga customer po at mahusay na serbisyo. Sinasanay ang mga empleyado upang makapagbigay ng positibong karanasan sa mga bisita po. Yun po yung halimbawa ng company culture. Ito naman pong IT company culture. Ito yung naman po yung kulturang nakabantay sa kasipagan, pagtutulungan at pagmalikhaing pagiging simple na pagtitipid ng resources po. Halimbawa po nito yung nagdesisyon ang IKEA ng muebles na kayang buuhin ang mismong customer po. Nakabawas ito sa gastos at suporta sa pagpapahalaga ng kumpanya sa kahusay sa pagtitipid ng resources po. Yun po yung IT company culture. Yung nakabase lang po sa pagtitipid po. Ito naman pong founder and organizational culture. Ito naman po yung mga tagapagtatag ng kumpanya sa kultura ng organisasyon dahil sa kanilang paniniwala at estilo ng pamumuno. Ang magiging pundasyon ng mga pagpapahalaga at gawain sa isang kumpanya po. Halimbawa nito si Soichiro Honda. Tinayo ang Honda batay sa kahusay, kalidad at tuloy-tuloy na pagpapabuti po. Ito pong maintaining company culture. Ito po yung
pinapanatili ng mga organisasyon kanilang kultura sa pamamagitan ng maingat na pagkuha ng empleyado, pagsasanay ng komunikasyon, pagbibigay ng gantimpala at magandang halimbawa po nito yung Starbucks. Nagsasanay ng mga empleyado sa iba't ibang bansa upang makapagbigay ng magiliw na serbisyo at pare-parehong karanasan sa mga customer po. Yun po yung halimbawa ng maintaining company culture. Parang pinapanatili ng mga organisasyon ang kanilang kultura sa pamamagitan maingat na pagkuha ng empleyado po. Sa madaling salita po, pinipili po yung nag-a-apply po kung sinong papasahin po. Ito naman pong changing organizational culture. Ito po yung mahirap baguhin ng kultura ng kumpanya dahil sa karanasan ng mga empleyado, dating sistema at paraan ng trabaho o kailangan nitong magtatag ng mga pamumuno, malinaw na layunin at tuloy-tuloy na aksyon sa magiging tagumpay nito. Halimbawa po nito, hire ay nagbabago mula sa paggawa ng mababang kalidad ng mga produkto tungo sa pagiging kilalang pandaigdigang kumpanya po. Parang nagsisimula sa maliit po hanggang palaki ng palaki po yung isang produkto po. Yun po yung halimbawa ng changing organizational culture po. Ito naman pong control system po. Ang control system daw po ay tumutukoy sa mga multinational company na pamahalaan ang kanilang mga sangay at siguraduhin nasusunod ang mga layunin ng kumpanya. Kasama po dito yung patakaran, pamantayan, paraan at paggabay sa mga empleyado po. Halimbawa nga po nito yung Toyota po. Gumagamit ng control system upang matiyak na pare-pareho ang kalidad ng mga sasakyan nito at sa iba pang bansa po. Yun po yung halimbawa ng control system po. Yung bureaucratic control po. Ito naman po yung ay gumagamit ng mga tuntunin po, proseso, routine upang maging pare-pareho ang gawain at operasyon ng kumpanya po. Bali po parang sumusunod sila sa tuntunin at mga proseso at routine ginagawa nila araw-araw po. Halimbawa nga po nito yung McDonald's po, gumagamit ng standard procedures sa pagluluto at serbisyo upang pareho ng lasa at kalidad ng pagkain sa iba't ibang bansa po. Yun lang po yung topic ko. Next naman pong magre-report si Kyle Deliosa po. Yun lang po. Salamat.